pinamudmod at dinagdagan pa ng kasinungalingan ng mga video na yan. Dinagdagan ng kasinungalingan o puro kasinungalingan na galing sa'yo? Tanong lang. Dinagdagan ng mga kasinungalingan o puro kasinungalingan na sinasabi mo ngayon? Tanong lang yan, Riza. Tanong lang. Huwag kang pikon. Ang pikon ay kaibigan ni Llamas. Po, tama po ba, Senadora? Yun pong inyong mga kinasuhan na vlogger, sa inyo na po manggaling? Sino-sino po ito? Bukod kay Murillo, yung dati pong witness? Oo, ito yung unang 6 na kinasuhan, sina Byron Cristobal alias Panatbay, si Jeffrey K. Eric Celis, si Crizette Kifi Chu, si Jay Sonza, si Alex Vistor o Cho Moreno, at si Attorney Ferdinand Topacio. No, sinama mo pa talaga si Attorney Ferdinand Topacio? Sinama mo pa talaga si Attorney Topacio? No. Sinama mo pa si SSO Topacio? Riza, magulos dili ka, Riza. Huwag kang kakagat sa patibong ni Topacio, no. Yari ho itong mga partikular, mga kongresista na pumirma dito po sa impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Alright, dako muna po tayo. Ayahan muna natin si Riza Ontiveros, ha. Dako muna po tayo dito sa mga pumirma. Ako. Yan po ang mainit na usapan ngayon, yung mga pumirma. Yung mga pumirma doon sa impeachment na hindi binasa, basta pumirma na lang sila para sa mga proyekto nila. Para sa pondo, para sa pera, mga animal kayo. Puro pera. Ha? Kaya ninyong sirain ng isang babae katulad ni BP Sara Duterte. Masisikmura ninyo yon, mga animal kayo. Mga kongresista kayo. Masisikmura nyo ang ginagawa nyo kay si Sara Duterte. Nakakatulog kayo. Pinapakain ninyo ang mga pamilya ninyo, anak ninyo, pamilya ninyo, asawa ninyo, nanay, tatay ninyo, lola ninyo, sa pera na naggaling sa masama, naggaling sa kaban ng bayan, nanakaw ninyo. Kaya nyo ba? Sabagay, mga manhid na kayo. Mga manhid kayo at wala kayong pakialam. Basta iumaman lang kayo. Dalhin nyo sana sa impyerno lahat ng kayamanang ninanakaw ninyo sa gobyerno, mga animal kayo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kailangan ng ombudsman impartial, walang kinikilingan. Kailangan magdesisyon ka batay sa ebidensya. Hindi ka pa pwedeng tingnan mo yan si Ombudsman Sammy Martinez. Hindi, wala kang marinig. Wala nung naupo yan na nagbigay ng mga pahayag kaugnay sa pagka-inosente o pagka-guilty ng isang nakademanda sa ombudsman. Wala kang maririnig sa kanya. Magbibigay na lang siya ng desisyon batay sa ebidensya. Kasi mga karyason, si Remulla gusto niya maging ombudsman. Ako, magtaas nga po ng kamay ang pabor na si Remulla ay maging ombudsman. Tutuloy po natin maya-maya yan ang usapin niya na dito muna tayo. Hindi raw patitinag si Attorney Ferdinand Topacio sa isinampa sa kanyang reklamong cyber libel ni Senadora Riza Ontiveros. Sabi ni Topacio, hindi rin siya matatahimik o mapipigil sa paglalahad sa taong bayan ng korupsyon umano ng mga taong nasa kapangyarihan. Kabilang si Topacio sa 6 na inireklamo kaugnay ng pagpapakalat umano ng video ni Michael Maurilio o alias Rene. Alam mo, Riza, hindi ka naiiya sa sarili mo, Riza. Isa ka senador. Nagsalita lamang, nagbigay ng opinyon, nagbigay ng reaksyon ng mga taong bayan gamit ang social media. Dinimanda mo talaga sila. Di ba? Napakababang uri mong politisyan. Anong klase kang politisyan? Ang Pangulong Duterte, meron ba dinimandang libel? Wala! Si BP Sara, meron ba dinimandang libel? Wala! Ikaw, gusto mong maging presidente, akala mo siguro ang ginagawa mong yan ay positive publicity. Yan ako. Yan ang sinyales na Riza Ontiveros, isa kang mahinang nilalang. Nako. Kailangan marinig natin yung panig ni Riza yan, oh. Mantagin mo yan. Bakit yung ibang vloggers hindi pa niya dinimanda? Hoy Riza,
Oh, tapos gusto mo tawagin ko sa Llamas eh. Oh, di ba? Tanong lang Risa, okay ba? Okay ba si Llamas? Risa, okay ba si Llamas? Tanong lang, okay ba siyang kaibigan mo? Masyadong marumi yung pag-iisip ninyo eh. Iniisip ka agad ninyo, nagjambagan si Risa tsaka si Llamas, hindi naman. Sabi ni Risa, 30 years na silang magkaibigan at hindi niya alam kung may asawa o wala si Llamas. Di ba Risa? Ganun lang yun Risa. Talagang ganyan Risa. Pag nag-iinit talaga ang ulo mo at nag-init ang ulo ni Llamas, eh basta naman si Llamas, dalawa yung ulo. Anyway mga karyaso, paggan po natin ito. Paggan natin. Hindi raw patitinag si Attorney Ferdinand Topacio sa isinampa sa kanyang reklamong cyber libel ni Senadora Risa Ontiveros. Sabi ni Topacio, hindi rin siya matatahimik o mapipigil sa paglalahad sa taong bayan ng korupsyon umano ng mga taong nasa kapangyarihan. Kabilang si Topacio sa 6 na inireklamo kaugnay ng pagpapakalat umano ng video ni Michael Maurilio o alias Rene, ang saksing iniharap ni Ontiveros sa pagdinig sa Senado. Sa isang video, sinabi ni Maurilio na binayaran umano siya para siraan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Pastor Apollo Kibuloy, bagay na itinanggi ni Ontiveros. Alam mo Risa, napag-aalata ka. Napag-aalata ka Risa. Alam mo kung saan ka nagpag-aalata? Nung idinimanda mo yung mga vloggers. Napag-aalata ka Risa na akala mo didikit mo yung pangalan mo kay Banat Bay, kay Atty. Topacio. Mga sikat na vlogger yan eh. Sikat pa nga sa'yo Risa, tapos gagamitin mo sila. Gagamitin mo silang publicity. Ay, didimanda ko si Banat Bay kasi sikat siya. Ay, didimanda ko si Topacio kasi sikat siya. O, di ba? Ano yan, Risa? Anong ginagawa mo? Sino bang advisor ni Risa? Bakit nyo pinababayang magkalat si Risa? Good morning po. Nito nga lang pong July, yes po. Senadora, unas, thank you po for being on the show. Ito po, si Risa po ito. Pakinggan po natin si Risa. Kailangan mapakinggan po natin ang panig ni Risa kung ano ba talaga naman problema niya sa buhay. Good morning po. Nito nga lang pong July, yes po. Senadora, unas, thank you po for being on the show. I know you have so much on your plate. Salamat po sa pagpayag. Thank you too. Dito, naman po. Thank you so much po sa pagpayag sa panayam. Unahin na natin ito pong cyber libel complaint na inihain nyo po sa dating state witness na si Michael Murillo at sa 6 na iba pang vloggers. Ayon po sa inyo, itong kumalat na viral video na nanghihikaya na kayo daw po yung hinikayat nyo yung testigo na gumawa ng mali-mali na at pinalaganap na walang ebidensya talaga, ay layong sirain po ang inyong reputasyon bilang isang senadora. Pero para lang po mas klaro, para po sa inyo, ano po ba yung pangunahing basihan nito pong cyber libel complaint nyo laban dito sa mga nabanggit na individual? Well, yung pangunahing basihan ko ay hindi lamang yung pag-atake ni Michael Maurilio alias Rene at ng mga vloggers na iyon sa akin, kundi pag-atake pa nila dun sa ibang mga witnesses laban kay Apollo Kibuloy at ang KOJC. Alam mo Risa, alam po ninyo, mga ganitong klaseng tao, nahuli ka na. Nahuli ka na, lulusot ka pa. Nagsalita na nga yung si alias Rene. Nung una kasi mga kareaksyon, ganito po yan. Si alias Rene, pumunta po siya na Senado. Pagpunta po niya na Senado, nakatakip po yung mukha niya. Ha? Makinig po kayo mga kareaksyon. Nakatakip po yung mukha ni alias Rene. Ibig sabihin, pwedeng nagsisinungaling si alias Rene at dahil natatakot siya, dahil kasinungalingan na sinasabi niya. Ngayon, lumabas si alias Rene, tinanggal niya yung takip ng mukha. Pinakita niya yung mukha niya. Nagsalita siya ng katotohanan. Sa ampong bersyon ni alias Rene at tayo maniniwala, nung nakatakip yung mukha o ngayon litaw yung mukha? I-comment po ninyo sa comment section para malaman ni Risa Ontiveros kung gaano ka-cheap ang kanyang prinsipyo. Risa, dapat nag-focus ka na lang sa pagkakipigan mo kay Llamas. Yung friendship ninyo ni Llamas, kailangan linamas nyo ng linamas para gumanda ang inyong relasyon. Diba mga karelasyon? Marami na po ang natatawa kay Risa. O mantagin mo ha, ito pa po. Pakinggan po ninyo ito mga karelasyon. Sana maintindihan ninyo.
Noong panahon ng kampanya, ikinampanya po ni Risa Ontiveros si Bam Aquino. Okay, Bam Aquino for senador. Alright. Maya-maya kinampanya po niya si Kiko Masin. Kiko Masin for senador. Alright. Pangilinan pa, Pangilinan. Kiko Pangilinan. Okay. Hindi pala Masin. Nanalo yung dalawa. Ayun, nanalo. Hindi namin alam kung paano nanalo. Oy, ito. Commissioner George Garcia, pakipaliwanag nga kung paano nanalo si Bam Aquino tsaka si Kiko Pangilinan at paano natalo yung ibang membro ng PDP laban. Pakipaliwanag nga kung paano natalo si Atty. Vic Rodriguez, si Atty. Lambino, si Atty. Bondok, tsaka si Atty. Hinlo. Paki-explain lang po kung paano sila natalo. Paki-explain pwede. Di po ba mga kareasyon, anong tawag doon? Medyo nakakapagtaka. O di ba mga kareasyon, tuloy? Mga taong dating walang boses, takot sa kanilang kaligtasan, nilagay nila sa lalong malaking panganib. Sino? Malaking panganib yung ibang mga ngayon, Risa Ontiveros, bakit kayo gusto nyo malaman kung sino si alias Piatos? Yung mga aliases ng sa confidential pa ni VP Sara Duterte, mga ano rin kayo mga double standard. Gusto i-apply ninyo ang batas sa inyo, yung tamang batas. Pero ayaw ninyong i-apply yung tamang batas sa ibang tao. Gusto nyo pabor ang batas sa inyo. Gusto nyo malaman ninyo kung sino si Mary Grace Piatos, pero ikaw, okay lang na hanapin si Mary Grace Piatos at ipangalandakan sa buong Pilipinas. Pero hindi okay sa'yo na makilala ng taong bayan sino yung mga kasama mo. Inatake din po nila yung staff ko at inatake nila yung integridad ng Senado. Yung integridad ng aming mga investigasyong ginagawa. Wala silang inatake. Risa, wala silang inatake. Nilalantad ka lang nila kung paano karumi kang maglaro. Mismong si Atty. Topacio, sinabi niya na nagbabayad ka ng mga witnesses doon sa kaso ng isang bata, di ba? Kidnapping. Di ba mga reaksyon? Kaya dito mga reaksyon, si Risa Ontiveros, talagang nakakadiri ka, Risa Ontiveros. Napakadumi mong maglaro. Gusto mo itago mo ang pagkakakilanlan ng mga taong naglagay kay alias Rene sa isang sitwasyon na may 1 milyon. Tapos sinabi ni alias Rene, yung mga taong gumawa ng katiwalian na pinapasahod ka namin ha? Risa, ayaw mong ipakilala yung mga taong gumawa ng katarantaduan kay alias Rene? Kasama ka ba doon? Di ba mga reaksyon? Ang style ni Risa, ayaw ko namang style ng malalande. Ayaw ko sabihin yan. Nirerespeto ko pa rin si Risa. Ayaw ko sabihin na ang style niya ay style ng mga malalande. Ayaw ko sabihin yan. Dahil hindi naman style ng malalande ang style ni Risa. Yung pakikipaglaban ng aming institusyon para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang kanilang sarili. So yun yung pinaka-basehan ng paghain ko ng mga kaso ng cyber libel laban sa kanila dahil sa kanilang pinroduce. Huwag kang mag-alala, Risa Ontiveros, cyber libel dyan. Huwag kang mag-alala, ready na si Robin Padilla para ipa-imbestiga niya yung mga ganyan, binabayarang mga witnesses. Malapit-lapit na, Risa, huwag kang mag-alala, papalapit na yung August. Huwag ka, relax ka lang, Risa, relax ka lang, may imbestigahan ka. Ayan yung Blue Ribbon Committee, tawagan ko si Senator Marcoleta. Maraming salamat doon sa pagpapaliwanag mo patungkol doon sa impeachment case na ipapakulong mo lahat yung mga pumirma doon sa impeachment. Okay, congratulations for the job well done. Pero Congressman Marcoleta, Senator Marcoleta, Senator Marcoleta, pwede bang imbestigahan mo itong si Risa Ontiveros pag nakaupo ka na sa Blue Ribbon Committee? Ethics Committee. Ilagay mo nga sa ethics ito. Wala yatang kay ethics ito eh. Ganoon. Nanalik siya kay Llamas. Hindi naman daw totoo. Hindi naman daw totoo lumandi siya kay Llamas. Hindi totoo yun. Inano niya. Sabi niya, hindi naman totoo yun. Hindi ako nagkaroon ng romantic relationship kay Llamas. Naniniwala naman ako, hindi siya nagkaroon. Pero taong bayan hindi naniniwala.
Wala naman po akong kausap doon. Mantagin mo yan, Risa Ontiveros. Linisin mo na, linisin ang iyong sarili niyan. Puro ka press con. Hintayin mo si Robin Padilla, Risa. At pinamudmod at dinagdagan pa ng kasinungalingan ng mga video na yan. Dinagdagan ng kasinungalingan o puro kasinungalingan na galing sa'yo? Tanong lang. Dinagdagan ng mga kasinungalingan o puro kasinungalingan na sinasabi mo ngayon? Tanong lang yan, Risa. Tanong lang. Huwag kang pikon. Ang pikon ay kaibigan ni Llamas. Po, tama po ba, Senadora? Yun pong inyong mga kinasuhan na vlogger, sa inyo na po manggaling? Sino-sino po ito? Bukod kay Murillo, yung dati pong witness? Oo, ito yung unang 6 na kinasuhan sina Byron Cristobal alias Panatbay, si Jeffrey K. Eric Celis, si Crizette Kifi Chu, si Jay Sonza, si Alex Vistor o Cho Moreno at si Attorney Ferdinand Topacio. No, sinama mo pa talaga si Attorney Ferdinand Topacio? Sinama mo pa talaga si Attorney Topacio? No. Sinama mo pa si SSO Topacio? Risa, magulos dili ka, Risa. Huwag kang kakagat sa patibong ni Topacio, nako. Pag kumagat ka sa patibong ni Topacio, Diyos, Patria Dorada, Risa Ontiveros, Love Llamas, kaibigan lang ni Llamas. Kayo naman masyado kayo Doon sa specific video na tama po ba sinasabi nyo, yung mga vloggers ang nag-share pero si Murillo yung nandun sa video. Anong specific video po yung sinasabi ninyo na cyber libel talaga base doon sa naging reklamo nyo? Actually, naging 2 video na po yan. Yung unang-una kung saan nilabas na yung mga fantastic na akusasyon niya na yun na nga, hinikayat ko daw siya, binayaran ko pa daw siya, ako daw ay pinaghahanap daw siya at binabantaan daw siya. Pawang mga bagay na nung una, sinumbong niya sa amin na ginagawa daw sa kanya ng mga dating kasama niya sa KOJC. And in fact, yung huling mga messages niya sa opisina ko ay nung June 22 and 23 na pakirescue daw siya dahil kinidnap daw siya at noon ay bihag sa Glory Mountain ng ulit-ulit na lang yan Risa Glory Mountain ka ng Glory Mountain, patiray ka na doon. Ulit-ulit na lang yan Kinidnap si alias Rene ng mga KOJC. Ikaw, sino yung kinidnap mo? Sino yung kinidnap mo, Risa? May nagdemanda ba sa yung kidnapping? Di ba mga karyal? Tanong lang yan kung may kinidnap ka ba, Risa? Oo, hindi. Yes or no? OJC. Sinundan pa yan ng isa pang video nung ako na ay nag-press conference at nilabas ko lahat ng kompletong resibo ko laban sa kanyang mga akusasyon. Naglabas pa siya ng pangalawang video na sinungalingan na naman yung mga sinabi ko. So, tuloy-tuloy po iyan at yan ay tuloy-tuloy din. Pinagsisinungalingan at kinakalat, kinokomentan ng mga vlogger. Senator, si Maricel po ito. May mga naglabas din po kasi ng statement like si VP Sara at saka ang Malacanang sinasabi na mas maigi kung mag-file na nga lang ng reklamo itong si Michael Murillo kung meron siyang issues tungkol nga po dito sa kanyang mga inilabas na testimonya. Ano po yung tingin niyo dito, Senator? Well, tinitindigan ko po yung mga sinabi ko nung una na pawang kasinungalingan yung mga nasa video. So kung si Michael Murillo ay nag-execute ng bagong affidavit na ang laman ay kasinungalingan pa rin tungkol sa akin, tungkol sa mga victim survivors at witnesses laban kay Tipoloy, di magiging liable pa siya sa perjury, no? Dagdag dun sa kaso ng cyber libel na inihain ko. Wala nang pagialam si mga kareaksyon. Wala na pong pagialam si alias Rene. Ano man ang mo dyan, ang tawag dyan, ano man ang gawin mo dyan, idemanda mo yan, ikulong mo yan, wala na. Rizal, sa totoo lang, si alias Rene patapon na yan. Sa ginawa niyang yan, alam niya ang kanyang buhay saan pupunta, magulo. Mantagin mo ang kinakalaban niya, isang Risa Ontiveros. Sino ba naman ang hindi matatakot na isang Risa Ontiveros ang kinakalaban ni Michael Murillo na si alias Rene? Na isang simpleng tao lamang
Naintindihan mo ba yun, Risa? Kahit anong gawin mo pa kay alias Rene, idemanda mo yan ng perjury, idemanda mo yan ng cyber libel, idemanda mo yan ng anumang klaseng kaso ang ikaso mo kay alias Rene. Wala nang pakialam yan, Risa. Di ba mga karyason, wala nang pakialam si alias Rene. Kahit ano pa sabihin mo, Risa Ontiveros, wala naman naintindihan si alias Rene. Ang alam lang ni alias Rene sa panahon ito, sabihin niya yung katotohanan at pawang katotohanan lamang. Ngayon, ikaw, Risa Ontiveros, sinasabi mo, ididemanda kita cyber libel, ididemanda kita perjury. Walang pakialam si alias Rene dyan sa mga demanda mo. Sasabihin pa sa'yo ni alias Rene, kulong kung kulong, Risa Ontiveros. Pero sinabi ni alias Rene, mga kareaksyon, talagang pawang katotohanan lamang ang sinasabi ni alias Rene. At itong si Risa Ontiveros ngayon, ang kinakalaban niya ay ang mga vloggers. Naku naman, Risa, kung magpapasikat ka man lang, sana naman, pwede pa si Atty. Topacio yung banggain. Pero siguradong titimbuang ka kay Atty. Topacio. Dahil mayroong mga ebidensya si Atty. Topacio na mayroong kang history, na mayroong pattern ang yung behavior na talagang mahilig kang hindi lumaban ng patas. Tawagan ko si Llamas, gusto mo? Gusto mo tawagan ko si Llamas? Di ba? Wala bang asawa si Llamas? Wala. Sure ka walang asawa, ha? Wala. So, malaya naman siya maghain ng kaso laban sa akin. Pero tignan po natin yung mga laman. At saka Miss Maricel, ha, curious ako kung paano nakuha ni VP Sara yung salaysay ni Michael Maurilio bago pa niya ilabas yung kanyang fake news video. Pwede naman yun. Bakit hindi pwede? Pinadala sa kanya. Diba, VP Sara, ite-text namin sa'yo, ha, merong lalabas na witness. Magtatapat siya, magtatapat. Ha? Sasabihin, binayaran pala siya ni Risa Ontiveros. Wala namang kinalaman si VP Sara. Pinadala yung statement. Kasalanan ba ni VP Sara yun? Ngayon, sinabi ni VP Sara bago pa lumabas si alias Rene, alam ko na. Tama. Tama naman sinabi ni VP Sara, alam na niya. Alam niya yung affidavit na mga kasinungalingan ng kanya sinabi noong panahon na nag-witness siya laban kay Pastor Apollo Quiboloy. At alam ni VP Sara Duterte yun. Hindi natin alam kung anong statement ang alam ni VP Sara. Yung patungkol laban kay Pastor Apollo Quiboloy o laban kay Risa Ontiveros. Anyway, walang problema po yun eh. Sinabi ni VP Sara, alam ko na yung statement yan. Bago pa lumabas yan, alam ko na. Malay natin may nag-send sa kanya. Oy, Risa Ontiveros, kasalanan ba yun ni VP Sara? Kung may nag-send sa kanya ng affidavit o statement ni alias Rene, hindi niya kasalanan yun. Kasalanan mo yun, bakit nagbigay ka ng 1 million? Tinago mo pa sa kondo mo, ha? Sinabi ni alias Rene yan. Wala kaming kinalaman dyan, kayong dalawa ni alias Rene mag-away. So, meron po ba kayong hinuha, kumbaga? Paano nga ba nakarating? Kasi pati kami naku-curious. Ayun na nga eh. Well, wala. Hindi ako makapagbuo ng factual na teorya o fact-based na teorya dahil hindi ka makapagbuo ng fact-based. Patulong ka kay Llamas. Gawa tayo ng fact-based ka mo. Let's talk about fact-based. Yun. Sabi mo kay Llamas, let's talk about fact-based in regards with alias Rene revelation. English po yun mga karyaso na nagpa-practice ako. Baka kasi magkita po kami ni sino bang Inglesero? Sino ba yung Inglesero ang pwede nating makausap? Sino? Si Yorme, Inglesero si Yorme. Hey Yorme, what's up man? What's up? Let's talk about Manila man. Nakapagtaka talaga. Parang talaga bago pa ikalat sa social media yung video na yan, nakita na niya yung affidavit ni Michael Maurilio. Sige nga, ano ba yung paliwanag doon? Wala namang problema yun, Risa. Pinaliwanag ko na nga sa iyo eh. Hindi naman kasalanan ni VP Sara Duterte kung may nag-forward sa kanya doon sa revelation ni alias Rene. O naintindihan mo, Risa? Sasabihin, send ko kay VP Sara to. Doon sa kanyang secretary, Pak. Ano to? Sabi ni VP Sara, ano to? Ano to? Saan pinampunas tong tissue na to, Risa? Risa, gumagamit ba kayo ng tissue ni Llamas pag kumakain? Anong kinakain nyo? Eto, sabi ni VP Sara, ano to? Ano tong statement na to? VP Sara, yan po sabi nila si alias Rene, bumaligtad na.
Paano bumaligtad? 69. Paano siya bumaligtad? Ngayon, nagsasabi na daw po siya ng totoo. Dahil binayaran lang po daw po siya ni Risa. At nang pagkabayad kay Risa, ayun, tapos ang muto-muto. 1 million. Oh, nagsalita na laban kay Pangulong Duterte at kay Pastor Apollo Kibuloy. Ganun ba? Wala akong paki dyan, sabi ni BP Sara. Kaya wala akong paki dyan. Ano? What you gonna say? What you gonna do when it come for you? Risa, Ontiveros. Ano masasabi mo doon, Risa? Gano'n na senaryo, di ba, BP Sara? Sabi ni BP Sara, gano'n, alias Rene yung binayarang 1 million. Na gano'n na siya, wala pakalam dyan, bahala sa buhay niya. But, Senator, do you think it's better kung matuloy nga, for example, yung complaint nitong si Maurilio, just so at least mas maging malinaw yung investigation? Wala akong reklamo doon dahil gaya ng nabanggit ko na, ang kahit sinong kababayan ay may kalayaan na maghain ng kaso. Ang akin talagang pinagbibigyan talaga ng diin ay dapat pawang mga katotohanan ito. Tulad ng... Alam mo, Risa Ontiveros, nakakatulog ka ba sa gabi? Palagay ko hindi ka na nakakatulog sa gabi. Bakit? Siyempre hindi na kayo masyadong close ni Llamas. At saka hindi ka makakatulog sa gabi kasi nga, yung condominium mo, di umano dinadala mo doon yung mga bayarang witnesses. Siyempre, paano ka matutulog sa condominium mo kung may mga naigaiga na doon? Pinaninindigan ko yung lumabas na findings at recommendations sa committee report namin sa investigasyon tungkol kay Apollo Kibuloy at ang KOJC. Okay. So, pwede na ba kaming meron ka pa bang tanong Senadora, about issue? oo, isa na lang po, Senadora. Tama po ba, so si Murillo yung nasa video, sabi nyo 2 videos na po ito. Ano exactly yung ginawa ng mga vloggers? Did they share the video or did they make a content about the video? Para lang po malaman namin yung basehan naman po ng reklamo nyo dito po sa mga nabanggit na vloggers. Sila po ay nag-comment at gumawa pa ng mga dagdag na kasinungalingan. Ano, nag-comment ka lang? Nagsinungaling ka na? Ganoon, nag-comment ka lang. Alam mo, Risa, nagpapanggap kang matalino. Nagpapanggap kayong mga supreme-minded people. Pero sa katotohanan, Risa, ayaw ko na magsalita. Bobo ka ba? Di ba tingnan mo si Harry Roque? Hindi siya masyado nagpapakitang matalino siya. Bangag, 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 bangag. Butad, butod, butod. Ganon. Pinapakita niya na he's a dumb. Pero si Harry Roque, matalino. Ikaw naman, wala nang laman. May laman ba yung utak mo, Risa? May laman? Lawyer ka ba? Pero kung mas nakakala mo talagang brainy ka. Huwag ka magpanggap, Risa. Baka madapa ka. Tungkol dyan sa video at mga allegations ni Michael Maurilio. So pareho sila. Si Michael Maurilio at yung mga vloggers, walang pakialam kung totoo ba o hindi yung mga sinasabi nila tungkol sa subject na iyan. At nilagay nila pareho sa dagdag na panganib yung mga victim survivors, yung ibang mga witnesses ni Apollo Kibuloy at ng KOJC. You're saying itong complaint na ito, not just for you, more so for the victims and your staff. More so, pinaka para sa mga victim survivors talaga. Dahil ito yung mga tao na gusto pa nilang nakawan ng boses, gusto nilang ibaon yung mga totoong kwento ng mga taong ito na gusto lang sabihin ang kanilang katotohanan. Hello? Risa, teka lang. Masyado kang madaldal eh. Alam mo si Risa Ontiveros, halatang propagandista. Propagandista ka ba, Senadora? Senadora Dora, propagandista ka ba? Ha? Tawagan mo nga si Llamas, humingi ka ng advice. Kahit kapirasong hustisya kay Apollo Kibuloy, pati sila sinisiraan yung kanilang mga testimonya, yung kanilang karanasan. Hindi pwedeng pumayag ang Senado dyan. Senator Risa, I'm just curious, Alam mo, Risa, wag mong idamay yung Senado. Wag mong idamay yung Senado, walang pakialam sa'yo. Wala ka na kasama eh. Pinangampanya mo si Bam. Pinangampanya mo si Kiko. Kiko Pangilinan, anong ginawa nila? Iniwan ka sa ere. Nasa mayorya sila ngayon. Ikaw, minorya, mag-isa. Walang gusto sumama sa'yo kasi bakit? Alam nga naman, susuporta si Bam.
ikaw magiging presidente, si Bamano. Bakit po kayo dumiretso sa Department of Justice na hindi na kayo dumaan sa NBI or sa iba pang agencies dito po sa cyber libel complaint nyo? Actually po, the week before na naghain ako ng mga kasong iyan, naghain muna ako ng reklamo dun sa NBI para po hingin yung kanilang tulong sa investigasyon. Nasa na ba si Michael Maurilio? Kumusta ba siya? Dahil yung huling messages nga niya sa opisina ko ay kinidnap siya. Alam mo, Risa, pumunta ka ng NBI para ipahanap si Maurilio. Pumunta ka ng NBI para ipahanap asan ba siya? Bakit may kaso ba siya? Wanted ba siya? Criminal ba siya? Gusto mong ipahanap sa NBI. Gusto mo pa siyang ipahunting sa NBI para mahuli. Kasuhan mo muna. No. Kasuhan mo. Yung warrant of arrest. Bihag, pakirescue siya. Kaya nga, pinoward namin agad sa PNP Davao yung kanyang mga messages para ma-action na nila. Kaso habang ina-action na nila, lumabas na yung mga videos na iyon. So, hinihiling ko sa reklamo ko sa NBI, alamin nasaan si Michael Maurilio at kumusta siya. At ano, yung dahilan. Alam mo, Risa, hindi bobo si Director Santiago. Oo, kumpare ko yan, si Director Jaime Santiago, hindi bobo yun. Huwag mong ututuin si Director Santiago, Risa. Kahit senadora ka, huwag mong ututuin si Director Santiago, dating judge yan. Supreme Court judge yata dati yan eh. Ikaw ano, Risa? Ikaw, friendship lang. May pagmamalaki mo lang yung pagkakaibigan ninyo ni Llamas eh. Wala ka nang ibang mapagmamalaki sa buhay mo kundi yung pagkakaibigan ninyo ni Llamas. Sinungaling ngayon dito sa kanyang mga videos. Hiningi ko rin sa NBI, investigahan, nireklamo ko yung mga vloggers. Nung una actually mga 100 sila. So inuna ko na yung 6 sa kaso nung isang araw. And doon ko na hinahain sa National Prosecution Service ng DOJ dahil itong kaso ay imbued with public interest. Ayon sa rules mismo ng DOJ NPS, kapag ang kaso ay may public interest, pwedeng sa kanila na ihain ito. And yung public interest ay yung mga pinag-usapan natin na ito ay tungkol hindi lamang sa isang senador. Alam mo, Risa Ontiveros, ayaw mo mapulaan. Hoy, Risa, makinig ka. Ayaw mo mapulaan. Ayaw mo magkomento ang tao patungkol sa'yo. Ayaw mong masita ng taong bayan kung anong ginagawa mo, kung tarataduan ba yan o hindi. Ayaw mo. O umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Magtinda ka ng hopya. Marami nagmilyonaryo sa hopya. Ano ba kayo? Umalis ka dyan, Risa. Huwag ka na mag-senador. Magbukas ka na lang ng restaurant. Parisan. Kasama mo si Diwata Torre. Di ba mga kareaksyon? Risa, nakakahiya ka. Kababae mong tao, gusto mong umabol ng presidency. Magkomento lamang ang mga vlogger sa'yo, umangaw-ngaw ka na. Public official ka, Risa. Hindi ka isang marites sa isang kanto na nagre-reklamo sa mga vloggers. Isa ka senadora, paalala ko lang sa'yo, Risa. Hindi ka ba ina-advise ng babae sa tabi mo na nagte-text na gano'n para may masabi ka? Wala. Tantana na muna po natin si Risa. Nako, yari ho itong mga partikular, mga kongresista na pumirma dito po sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Alright, dako muna po tayo. Ayahan muna natin si Risa Ontiveros ha. Dako muna po tayo dito sa mga pumirma. Nako, yan po ang mainit na usapan ngayon, yung mga pumirma. Yung mga pumirma doon sa impeachment na hindi binasa, basta pumirma na lang sila para sa mga proyekto nila. Para sa pondo, para sa pera, mga animal kayo. Puro pera. Ha? Kaya ninyong sirain ng isang babae katulad ni VP Sara Duterte. Masisikmura ninyo yon, mga animal kayo. Mga kongresista kayo. Masisikmura nyo ang ginagawa nyo kay Sara Duterte. Nakakatulog kayo. Pinapakain ninyo ang mga pamilya ninyo, anak ninyo, pamilya ninyo, asawa ninyo, nanay, tatay ninyo, lola ninyo, sa pera na nanggaling sa masama.
naggaling sa kaban ng bayan, nanakaw ninyo. Kaya nyo ba? Sabagay, mga manhid na kayo. Mga manhid kayo at wala kayong pakialam. Basta iumaman lang kayo. Dalhin nyo sana sa impyerno lahat ng kayamanang ninanakaw ninyo sa gobyerno, mga animal kayo. Sa umaksyon na po ngayon ang Korte. Nako, yari ho itong mga partikular, mga kongresista na pumirma dito po sa impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Dahil sa umaksyon na po ngayon ang Korte Suprema at na kung saan ay pinagpapaliwanag po, no? Bagamat sa order ay pinagpapaliwanag ang Senado at ang maging mababang kapulungan ng Kongreso. Ito po ay may kinalaman dito po sa impormasyon ng impeachment case laban po kay BP Sara Duterte. At ang sabi ho ng Supreme Court ay kinakailangan na magsumite ang mababang kapulungan ng Kongreso at maging Senado ng 10 calendar days para maisubmit yung kanilang sagot dito po sa utos. Alam niyo, grabe ho itong kautusan ng Korte Suprema dahil sa dito ho ay inisa-isa ng Supreme Court na ito ho. At partikular na talagang tatamaan ng kautusan ito ay ang mababang kapulungan ng Kongreso. Ito ho ang sabi ho ng Supreme Court. Ang impormasyon na kailangan malaman po nila, lalo na po sa House of Representatives, ay ito ho. Sino ang nagprepara ng draft ng articles? So, yung articles of impeachment. O, yun ho. Tapos ay whether draft and evidence were circulated to all House members. So yan ba ay talagang naipakalat, naibigay, naipaalam sa lahat po ng mga miyembro ng House of Representatives? May 300 po sila. At siyempre, base sa mga report at yung mga pumirma, may 200. O yan. Tapos, when the articles were included in the order of business for plenary consideration. Nako, meron po mga nagpapatunay ho dyan na mukhang hindi po naisama ho yan eh. Mamaya mabanggiti ko dahil ito pong si Senator Rodante Marcoleta ay kongresista po yan sa 19th Congress na kung saan doon po binalangkas itong impeachment case laban po kay BP Sara Duterte. So yun po, no, inisa-isa ho yung mga binabanggit ho ng Korte Suprema at ito ho, kung naipamigay ho sa mga kongresista at itong articles ay naisama sa order of business ng plenary for plenary consideration. Nabigyan din daw po ba ng pagkakataon itong si BP Sara Duterte yung yung kanilang panig para po dito sa hinggil sa mga ebidensya na ipinamigay o ipinakalat sa mga kongresista. At ito rin ang tanong ay kung ilang araw o how many days had lapsed from their endorsement to transmittal to the office of the House Speaker and eventual inclusion in the order of business. Kasi base po sa proseso. Ito po mga karyaso, ito po yung tatlong tinatanong po na Korte Suprema. Sino ang nag-prepare? Who prepared the article of impeachment? Di ba? Sino nag-prepare? Was a draft copy circulated to all House members? Did the House members get to study the evidence for each article charge? Pag wala dyan, pag lahat yan ay ipapakulong kayo ni Senator Marcoleta. Tuloy ko na po natin. Kapag nakatanggap po ng impeachment ang Secretary General, yan po kasi diyan po talaga nilalagay. Tapos ay dapat ay ibigay ho kaagad yan sa tanggapan po ng Speaker. Di ba? Within immediately. Mabilisan. Siguro kahit sabihin mong 1 araw, 2 araw. Ibibigay kaagad. Tapos ang Speaker naman ay dapat na ibigay rin sa House Committee on Rules o sa Majority Leader para maikilandaryo sa loob po ng 10 araw within 10 session days. Tapos hunyan ay yun, pwede ibigay ho sa Committee on Justice or yun, pinagbotohan na kaagad para dire-diretso na at ma-shortcut po yung proseso. So yun ho.
At meron din ho, o tinatanong din kung meron ho bang diskresyon o kapangyarihan ang Secretary General na ito ho, kasi parang lumilito ho, inipit eh. Ito ho nga yung yung mga impeachment case, kasi ang pinaka-crucial ho rito, may binabanggit po itong si Senator Marcoleta, yung December 2, yung unang impeachment, tapos hanggang 3 na binbin tapos yung pang-4 nung February 5 doon nagkapirmahan, may 200 ang pumirma doon. Ang sabi ko ng Supreme Court kailangan under oath nanumpa yung mga kongresista na kung saan ay dapat patutuhanan po nila na bago sila pumirma nabasa ho ba nila at naintindihan. Yun ho, nako, maliwanag ho ito mga kababayan, mukhang dito ho, eto, alamin nga natin, siguro mas maganda at ako, pinagbabasihan ko lang rito yung nabasa ko na order ng Supreme Court. Pero maganda ho ay ikonsulta ho natin sa isa po sa mga biyasa sa batas. Itanong ho natin yan kay Senator Rodante Marcoleta. Yo! Mahuhulog at mahuhulog pa rin ang usapan kay Senator Marcoleta. Patikim pa lang yan pag nandiyan na yan sa Senado. Nako, lagi pong may Royal Rumble dyan. Nandiyan si Senator Marcoleta, ang future Vice President natin. Nako, Vice President Marcoleta. VP Sara, Vice President Marcoleta tayo Walang okay. Na kung saan ay kongresista po, ng 19th Congress at bahagi po siya ng Kongreso na siyang bumalangkas dito po sa impeachment case laban kay BP Sara Duterte. So ito, ang gandahan paliwanag niya kasi siya ho magpapatunay at mukhang delikado. Mukhang yari ho rito yung mga kongresista. Ito, pakinggan ho natin Ito ho. Dalawang bagay ang tatamaan dyan. May relasyon sa una, yung tinatawag na violation of one-year ban rule. Okay. Makikita mo dyan, kaya inisa-isa, in-itemize ng Korte Suprema, yung pangangailangan na ibigay sa kanila lahat. Under oath, opo. Yung ikalawang bahagi, pupunta dun sa pupunta dun sa katibayan kung talagang yung verification dyan totoo. Okay. Ngayon, under oath yan. Sa aking palagay, magkakahirapan dyan sa panig ng House of Representatives. Kasi, yun lang tanong niya kanina, yung isa na binanggit ni Congressman Nelson. Sinasabi, kailan na nailagay sa order of business yung unang 3 na in-endorse na impeachment complaint na isinulong ng private citizens. Ang pinag-uusapan dito, Jen, yung December 2, in December 4, at saka in December 19. Kasi kagaya ng binabanggit natin nung mga nakakaraan patungkol dito, pagka-receive mismo ng opisina ng Secretary General, immediately kanya i-repair mo sa opisina ng Speaker. Ayun. Kaya kinukwenta natin ano ba yung immediately. Sa lalong madaling panahon sa aking pagkakaalam, sa mabilis na paraan, sa madaling pagkakataon, ano pa yung ibang synonym ng immediately? Agad-agad. Agad-agad. Karaka-raka. Karaka, yan. Di ba hapon yun? Oo nga po. Parang hapon Padalos-dalos mong ibigay. Parang gano'n, Mamadali. Basta bilisan mo. Ibig sabihin, huwag kang magpatumpik-tumpik. Huwag mong tatagalan. Huwag kang kukupad-kupad. Yun ang ibig sabihin nun immediately. So, kailan mo ni-repair? Kaya meron siyang tanong dyan, binabasa ko meron ba kanyang discretion? Yung Secretary General, para yun ay kanyang ibinbin. Kanyang ipitin muna. Parang tutulugan niya muna at hindi niya muna ibibigay sa opisina ng... Kasi parang inipon niya muna, di ba? Ang sagot doon, hindi. Wala kang discretion. Walang kapangyarihan yung SecGen. Ang SecGen,
is the highest administrative officer of the House of Representatives. Okay. Wala siyang discretion. Opo. Ang kanyang trabaho is ministerial in character. Ano ibig sabihin? Kung ano yung nakalagay doon, yun lang ang gagawin mo. Katibayan yun ng rules ng rules ng impeachment eh. Pinagtiba yun eh. Opo. Hindi basta-basta yun. Hindi mo po pwedeng teka muna, bukas ko na ang ibig sabihin ng immediately kaagad mong ibigay. Opo. Huwag ka nang mag-isip na, kasi wala ka namang dapat isipin pa eh. Pag nakita mo na yun ay verified, yun naman, kaya napakadali naman, may checklist kung anong verification. Napakarami niyang abogado doon na mag-advise sa kanya, o palagay mo ng isang araw. Isang araw. Siguro naman sa loob ng isang araw, mga ilang pahina lang naman yun, bubusisiin, o ito ba'y na-verify? Pag verified kasi, talagang may nagnotaryo, tinignan ko yung forma, nandiyan ba yung forma, may cause of action ba, may ganito. O sige, i-repair na natin. Ayun. Paano ngayon sila magbibigay ng under oath na sagot sa mga requirements na yun ng Korte Suprema? Wala nga siyang discretion eh. Ministerial, lilitaw ngayon dito na yung Secretary General, kauna-unahan, hindi niya ginanap at tungkulin niya. Lalong-lalo na yung December 2. Doon nagsimula eh. Yun ang una eh. Alam mo, kaya ito, nadinig mo dyan. Hinahanapan ilang session days. Kasi ganito yan, Jen. Halimbawa, ngayong araw na to, nag-session tayo. Pero hindi naman siya nag-adjourn. Sabi niya, suspend lang. Suspend, opo. Sabi niya, magsasalita yung presiding officer. Session is suspended until tomorrow at 3 o'clock in the afternoon. So, bukas, hindi pangalawang session yun. Kasama pa rin sa per session. Kahit na inabot tayo ng 3 weeks, sinususpend natin. After 3 weeks, 1 session lamang yun. 1 session, tama. Ngayon, bibilangin ngayon yun. Ngayon, alam ko merong isang session doon na nagtagal talaga. Kasi makikita mo yung tagal, kunin mo yung journal. Ayun, doon makikita yun. So kapag ka nakita doon na bakit kinakailangan ninyong isuspend? Kasi technique ito eh. Tingnan ninyo, 3 weeks kayong nag-session pero it is only considered as 1 session day. Ibig sabihin, pinatulog. Tama. Ibilangin. Ito ngayon ang mabigat. Hindi nila mapapalito na merong discretion yung talagang hindi ni-repair eh. Kasi kailangan ibigay mo kinukuha yung mga dates eh. Kailan mo ni-repair? Kasi mula doon sa pagkaka-repair, huwag natin pag-usapan yung December 4, December, kasi yung pinaka-crucial dito yung December 2. Yun ang kauna-unahan. Yung kauna-unahan po na-file. Steps yun eh, steps. Una, Secretary General is supposed to immediately refer it to the office of the Speaker. Kasi pag tinanggap ng office of the Speaker, ang office of Speaker naman, ministerial din ito. Ministerial din. Wala siyang discretion. Tatawagin niya yung majority leader. Ito yung chairman ng Rules Committee. I-include mo kaagad, hindi naman kaagad, within 10 session days. Ngayon, kung yung December 2, kung may plano na sila doon, ipitin nyo kanya halimbawa, kaya nga magtatagal sila eh. So, kahit na 1 buwan tayong nag-session, sinuspindi lang, walang nag-adjourn. Napatulog nila ngayon. Yun ang dahilan kung bakit hindi na-aktuhan in December 2, December 4, and December 19. Hinintay nila yung February 8, February 5. February 5, yes po. Mag-adjourn na kami ng February 5. Doon dali-dali nilang nilagay. Ngayon, hinahanapan dito sa order ng Korte Suprema. Sabi niya, binigyan ba sila ng kopya lahat sila ng mga members na pumirma? Binigyan ba sila ng pagkakataon na mabasa? Binigyan ba sila ng mga material, ng ebidensya, kalakip ng every article of impeachment na kalagay dyan? Whether it was a company magkakaalaman na dito eh. Ang dami daw pumirma doon, hindi nakita yung unang pahina. Ano sabi niya? Within 10 inextendable period. Sa Makatwid, anong date ngayon, Nelson? 11
July. Okay, so yun ho mga kababayan at grabe ho, no? So base ho yan mismo sa paliwanag ni Senator Rodante Marcoleta na kung saan ay miyembro po siya ng 19th Congress diyan po sa mababang kapulungan Kongreso. So siya mismo ay nagpapatunay na walang kapangyarihan ang Secretary General at lumilitaw na tila mahihirapan po yung kanya mga dating kasamahan diyan po sa Kamara na kasi wala po talagang kapangyarihan ng Secretary General na ipitin itong impeachment complaint. O dapat ho pagkatapos dali-dali na ibinigay po sa tanggapan ng speaker. Hindi po ba? At pag nasa speaker na sa loob po ng 10 araw na kalendaryo, ipapasama na yan sa order of business. Ibig sabihin, para yan po ay maaksyonan ng kapulungan, di po ba? So yun po at pero may pasabi naman po ang mga kongresista sa pangunguna ni Congressman Joel Chua na isa po sa talagang nanguna na magsulong dito po sa impeachment, sasagutin daw po nila. Pero ang tanong, ano kaya magiging sagot nila? Alam nyo, lalong namimiligro ngayon ito hong impeachment case laban po kay BP Sara Duterte. Ano kaya ang sasabihin nito na mga nagmamagaling, yung mga nagsasabing sila ay legal expert, na kung saan ay minamadali ho nila ang Senado na aksyonan ito hong impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte. So tama ho pala ang Senado na talagang dapat ay tiyakin muna. Di ba sabi ho ni Senator Alan Peter Cayetano na alamin muna yung jurisdiction at tiyakin ba. Kaya butit ipinabalik ko yan ni Rimande. Dahil sa pinapasertifikan. Sabi po ni Senator Alan Cayetano, ang sinasabi na dapat na sertipikahan yung detalye. Kung ano nangyari sa December 2, December 4 at December 19, yung naunang tatlong impeachment. So parang yung sa sinasabi ho ni Senator Cayetano ay tumutugma dito po siya naging kautosan ng Korte Suprema. Yan ho, kasi dyan ho magkakalaman kung nalabag ba ito hong 1-year bar rule. Ibig sabihin, dapat sa loob po lang ng 1 taon ay isang beses lang ho na pwedeng sampahan ng kasong impeachment ang isang impeachable officer tulad po ni BP Sara Duterte. So maliwanag ho yan mga kababayan. So sabi po ni Senator Marcoleta, naku, mukhang mahirapan sila. So, dalawa, no? Nahati sa dalawa. Yung, yung kautusan ng Korte Suprema. Yung una ay gustong alamin ng Supreme Court kung meron bang nalabag o nakasunod ho ba talaga ang mababang kapulungan ng Kongreso dito po yung sa issue po ng impeachment case, yung articles of impeachment. Tapos pangalawa, paano ba nabalangkas yan? Lahat ba ng mga pumirma dyan nabigyan ba sila ng kopya para kanilang basahin at alamin yung detalye at para kung sila ba isang ayon o hindi at bago pumirma, di po ba? So maliwanag ho yun. Naku, under oath ho yan. Naku, yari ho ito mga kongresista at sigurado magiging matindi ho ito ang balitaktakan ho dito, no? Alamin ho natin kung ano masasabi ng mga legal expert dito po sa naging kautusan ng Supreme Court at wala naman ho, tingnan natin yung mga sinasabing prosecutor, yung mga House prosecutor na minamadali yung Senado bilisan nyo. Dapat forthwith dapat minadali nyo na litisin yung pala may problema sa unang hakbang. Umaksyon na po ang Supreme Court kasi ang dami po may petition. May petition dyan si Attorney Torion, tapos maraming abogado, tapos bukod pa yan sa mga abogado ni BP Sara Duterte na kung saan ay kini-question sa Supreme Court na nalabag po yung 1-year bar rule. Dapat isang beses lang ho na kakasuhan o sasampahan ng kaso na impeachment ang isang impeachable officer. So yun ho, aantabayanan ho natin mga kabayan. So maliwanag,
sa ating pinag-usapan ho ngayon, nako, lalo pang namimiligro ngayon ang impeachment case na isinampa laban po kay BP Sara Duterte dahil sa ginawang aksyon at kautusan na inilabas po ng Korte Suprema. Ayun ho, at sabi po ni Senator Marcoleta, nako, mukhang mahihirapan at delikado, baka hindi makapag-comply itong House of Representatives na dati niyang kinaaniban dahil sa yung mukhang may question dito sa naging hakbang ng Secretary General na hindi agad ibinigay sa tanggapan ng Speaker yung complaint. 3 ho yun Tapos pangalawa, yung lahat ng mga pumirma nabasa ba? Alam nyo may mga nagsabi po, nagtalumpati pa mga kongresista, hindi po sinabi niyang nabasa, kundi na sila po ay napilitang pumirma dahil sa iipitin ng kanilang pondo. May mga ganun mismong itong si Congressman Toby Chanco, sabi niya may mga kongresista na napilitang pumirma dito po sa impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte dahil sa takot na ipitin yung kanilang pondo. So, ibig sabihin Teka lang. So, wala nang basa-basa. So, ibig sabihin mga kareaksyon, yung mga ganong klaseng mga kongresista na kaya nilang lunukin, kaya nilang matulog, kaya nilang mabuhay ng normal habang meron silang siniraan, binagsak, inilagay sa halanganin katulad ni BP Sara Duterte. Mga ganun ba ang mga prinsipyo ninyo? Mga kongresista kayo? Nasaan ang prinsipyo ninyo? Nasaan ang inyong magandang karakter? Nasaan ang inyong, wala na ba talaga kayong ethics? Kaya ninyong gawin yan? Kaya ninyong ipakain sa mga anak ninyo? Kaya ninyong masikmura ang ginawa ninyo kay BP Sara Duterte? Dan dahil lamang sa pondo, dan dahil lamang sa pera, kahit alam nyo na ang impeachment na ibinigay kay BP Sara, laban kay BP Sara, ay walang basehan at hindi totoo, pipirma kayo doon, mga animal kayo, para lamang sa pondo. Wala kayong pagmamahal sa bayan. Ang pagmamahal ninyo sa pera. Wala kayong pag-ibig sa bayan. Wala kayong pag-ibig sa mga Pilipino. Ang iniibig ninyo ay mga bulsa ninyo. Mga inayupa kayo. Sa pirma, pag hindi ka pumirma, yari ang pondo mo. Parang ganun lumilitaw. Yari na. Baka natin. Mga kababayan, ang magiging tugon ho rito ng mga napakagagaling na mga kongresista. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house Opo. Maraming tayo mga binibiro kayo. Sabi ko, bro. Opo. Pumirma ka pala. Senator Judge ako Umanta kayo. Lahat ng pumirma ito, si Senator Marcoleta. Mga walang wala kayong mga prinsipyo. Wala kayong pag-ibig sa bayan. Wala. Puro pera. Mga animal. Oo. Parang naman ka ako magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Opo. Isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Wait, ako na naman nangyayari ko dyan. Papatawag ko. Ikaw naman ka ako Pumirma ka dun testingin lang naman kita kung ano Oo nga naman. Kasi nung unang tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan Napakakapal niyan pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? Pagka pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo. Hindi maintindihan. Di kung nabasa mo, naintindihan mo. Yung susunod kong tanong ngayon. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Huwag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman niya. Hindi. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo Oo nga po. Naman lang 10% kinakailangan tumayo dyan. Maano ko naman, matanong ko naman kayo. Magkakaibigan, magkakakilala naman tayo Alright, mga kareaksyon. Yan po ang takot na lang nila kay Senator Marcoleta. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section.
At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.